Ngayong buwan maraming pensioners ang nagtatanong, totoo ba? Na-deposit na ba talaga ang East SD pension sa bangko ngayong ikalawang transe? Maraming kababayan natin ang nagtitiis, araw-araw nag-aabang, nagkakalkula ng kanilang mga gastusin, gamot, bayad sa kuryente, tubig at pangaraw-araw na pagkain. Kaya naman mahalagang-mahalaga ang balitang ito para sa inyo. Hindi na kailangan ng haka-haka o puro chismis lang. Dito ilalabas natin ang verified na impormasyon mula mismo sa alam natin. Kung gans kahalaga ang bawat sentimo para sa mga pensioners lalo na kung umaasa kayo rito buwan-buwan. At ngayong dalawa tranche may malaking pagbabago na kailangang malaman ng lahat. May shocking update na inilabas mismo ng ahensya. Ang update na ito ay hindi basta simpleng dagdag lang sa pensyon. May kasamang detalyeng makakaapekto sa petsa ng pag-release, kung paano nyo makukuha ang pera at kung may bagong proseso ba para sa pag-claim. Maraming pensioners ang nagtataka kung automatic bang papasok ang pera sa kanilang o kailangan pa bang pumunta sa opisina. Kaya sa video na ito, malinaw naming ipapaliwanag lahat ng iyon. Bukod pa rito, may nilabas na table of releases ang AIS kung saan nakalista kung aling mga batch ng pensioners ang na-deposit na at kung sino pa ang susunod na makakatanggap. Hindi lahat sabay-sabay na pinapasok ang pensyon. May schedule po ito depende sa kategorya ng membership at last digit ng ETH number ninyo. Kaya kung ayaw ninyong mahuli o mamiss ang tamang impormasyon, makinig po kayo hanggang dulo. Hindi ito basta simpleng balita, ito po ay real-time na update para matulungan kayong maiwasan ang kalituhan, scam o maling impormasyon na kumakalat ngayon online. Tandaan, pera po natin to. Karapatan nating malaman kung kailan, paano at magkano ang makukuha natin. Salamat po sa patuloy ninyong panonood. Tuloy-tuloy na nating talakayin ang buong detalye tungkol sa ikalawang tranche ng ES, pensyon na na-deposit na nga sa bangko. Marami sa atin ang hindi agad nakakatanggap ng ganitong update lalo na kung walang access sa internet o kaya ay hindi marunong sa online checking. Kaya ngayong video, ililinaw natin kung paano ang proseso ng pag-release. Sino ang saklaw ng dalawa ad tranche na ito at kung may kailangang asikasuhin bago makuha ang dagdag na 1.5 increase na naaprubahan na. Maraming nagtatanong automatic bang papasok sa gigin, yung pension increase o kailangan pang pumunta sa TIET branch. Ayon mismo sa huling pahayag ng Social Security System, lahat po ng pensioners na sakop ng increase ay makakatanggap nito via direct deposit kung dati na kayong naka-enroll sa kanilang bank disbursement program. Ibig sabihin kung dati nyo nang natatanggap ang pension ninyo sa Gigi, hindi na kailangang pumunta sa branch, automatic na po itong papasok sa inyong account. Pero may mga paalala din sila, siguraduhin na updated ang inyong bank account details sa system. Kasi kung may problema o closed account na ang nakalista, hindi makakapasok ang pension ninyo. Kaya ang unang hakbang talaga ay check ninyo kung active pa ba ang account ninyo na nakalista sa test. Ngayon, marami ring nagtatanong kung paano na-distribute ang schedule ng release. Hindi sabay-sabay ang lahat ng pensioners may tinatawag na staggered release. Base ito sa huling digit ng ETH number ng bawat pensioner. Halimbawa, kung ang last number ng SSA ninyo ay 0 o 1, mas maaga kayong makakatanggap. Yung may last digit na 8 o 9, sila yung nasa dulo ng schedule. Ayon sa inilabas na table ng E, nag-umpisa na ang release nitong nakaraang linggo at inaasahang matatapos lahat ng payout bago matapos ang buwan ang Hulyo. Kaya kung ngayon pa lang kayo nag-check at wala pa sa inyong exempt, huwag muna kayong mag-panic. Mainam na hintayin ang inyong turn ayon sa last digit ng inyong EAST number. Isa pa pong tanong ng marami, bakit may mga kasabay kong pensioner na natanggap na nila ako wala pa? Ang paliwanag diyan ay dahil sa batch processing ng mga bangko. Kahit na pareho kayong may last digit, depende pa rin sa bangko kung kailan nila ipapasok sa account ninyo. May mga bangko na mabilis mag-process. May ibang medyo delayed. Lalo na kung tumama sa weekend or holiday, nagkakaroon talaga ng kaunting pagkaantala. Pero ayon sa thesis, hanggat walang mali sa bank account details at walang outstanding issue sa membership ninyo, makakatanggap po kayo ng pension increase. Marami din pong nagtatanong kung lahat ba ng pensioners ay saklaw ng 1.5 increase. Ang malinaw na sagot, hindi po lahat. Ang increase na ito ay para sa mga regular pensioners under the retirement, disability at death benefit programs ng EF. Kung kayo po ay kabilang sa Flexi Fund o Voluntary Provident Fund programs, hindi po kayo kabilang sa increase na ito. Isa pa, kung bago pa lang kayo nag-umpisang tumanggap ng pensyon, halimbawa nitong buwan lang,
Maaaring hindi pa saklaw ang inyong account ng adjustment dahil ang increase na ito ay para sa mga accounts na active before certain cut-off date na itinakda ng E. Kaya kung hindi ninyo pa rin natatanggap matapos ang buwan na ito, mas mabuting makipag-ugnayan na sa pinakamalapit na branch. Isa pang mahalagang detalye kung kayo po ay may pension loan, dapat ninyong malaman na ang increase na matatanggap ninyo ay hindi otomatikong ibabawas sa inyong loan repayment. Ibig sabihin, buo pa rin ninyong matatanggap ang 1,005 increase kahit may existing loan. Ngunit pagkatapos nitong throw, may posibilidad na i-recompute ng E ang inyong monthly pension para sa mga succeeding months, kung saan mag-a-apply ang loan amortization. Kaya mahalaga ring bantayan ang inyong monthly pension slips kung nag-a-avail kayo ng pension loan program. Isa pang concern ng marami nating kababayan ay ang mga pensioners na nasa probinsya o malalayong lugar na walang malalapit na bangko. Paano sila makaka-access ng kanilang pensyon? Ayon sa TSC, meron pong ongoing partnership sa ilang remittance centers at accredited payment centers sa mga remote areas para masigurong may hahatid ang pensyon. Kaya kung walang bangko sa inyong lugar, mainam na alamin sa inyong lokal na munisipyo kung alin sa mga payment centers ang accredited ng E. Huwag po tayong basta-basta magtitiwala sa sino mang nagsasabing pwede silang kumuha ng pensyon ninyo on your behalf. Dahil ang AFE ay nagbabala na rin laban sa mga scammers at fixers na nag-aalok ng ganitong serbisyo. Tandaan, hindi kailanman hihingi ng processing fee o service charge ang ESO para lang makuha ninyo ang inyong pensyon. Bukod dito, napakahalaga ring tandaan na may mga bagong patakaran. Ang istungkol sa Annual Confirmation of Pensioners o kung dati-rati ay exempted ang mga local pensioners sa pagsumite ng AKO, ngayon ay hinihikayat muli ang lahat na mag-update ng kanilang status annually para maiwasan ang pagka-hold ng kanilang pensyon. Lalo na kung may nabalitaan kayong kakilala na biglang natigil ang pensyon, malamang hindi nakapag-akop kaya na-freeze ang kanilang account. Ang akop ay simple lang naman. Kailangan lang mag-submit ng proof of life tulad ng valid B or picture holding today's newspaper depende sa hinihingi ng branch. Pwede na rin itong gawin online para hindi na kailangan pumunta sa opisina. Na ngayon, pag-usapan natin kung ano pa ang aasahan ninyo sa mga susunod na buwan. Base sa mga naunang announcements ng ICES, may planong itaas pa ang buwan ng pensyon, contribution ng mga kasalukuyang miyembro para mapanatili ang sustainability ng fund. Ang ibig sabihin nito, maaaring sa mga susunod na taon, mas marami pa tayong makikitang adjustment sa mga matatanggap na pensyon. Pero para sa kasalukuyang batch ng pensioners, wala pong immediate effect ito sa inyong monthly pension. Ang increase na 1,5 ay bahagi ng tinatawag na Pension Adjustment Program na nilagdaan noon pang 2 at 24 at ngayon pa lang na-implement ng buo. Kaya kung may naririnig kayong balita tungkol sa bagong contribution rates, huwag kayong malito. Iba po iyon para sa active contributors, hindi sa pensioners. Isa pa pong madalas itanong paano kung may reklamo ako o may discrepancy sa pension ko. Ang payo nang is gamitin ang kanilang online channels bago pumunta sa physical branch. Dahil sa dami ng inquiries, mas mabilis ang pag-process kung gagamit kayo ng e-portal or official Facebook page ng E. Pero kung hindi talaga maayos online, pwede kayong pumunta mismo sa T-branch lalo na kung may dala kayong complete documents, gaya ng valid V, umid card at bank passbook a card kung saan nakadeposit ang pensyon, at siyempre kung kayo po ay nakakatanggap ng pensyon para sa ibang beneficiary. Halimbawa, widow's pension or dependent pension, dapat ninyong siguraduhin na updated ang inyong status sa test records. Kung may nagbago sa civil status o beneficiary information, kailangang agad itong ipaalam sa para maiwasan ng suspension ng pension payments. Hindi rin po basta-basta namamana ang ESST pension kung sakaling pumanaw ang pensioner. May specific process po ito na kailangan sundin ng mga legal beneficiaries. Kaya importante ring alamin ang mga patakarang iyon para hindi maipit ang anumang benefit na dapat makuha ng pamilya. Kaya mga kababayan, sana po malinaw na sa inyo ngayon ang buong proseso, petsa at mga paalala tungkol sa 2D tranche ng ET pension release. Huwag po tayong magpapaapekto sa mga maling impormasyon na kumakalat sa social media. Mas mainam na i-double check ang inyong account. Balance tuwing matatanggap ninyo ang pensyon at kung may kakaiba o kulang agad pong ipaalam sa ang pensyon po ay hindi basta-basta tulong lang ng gobyerno. Ito po ay karapatan ninyo bilang naghulog noon ang inyong e-contributions.
Kaya dapat lamang nabantayan natin itong mabuti, alagaan at siguraduhing makuha natin ng buo ang nararapat para sa atin. Kung may mga tanong pa kayo na hindi nasagot sa video na ito, huwag mahiyang mag-comment sa baba para masagot natin sa susunod na update. Lagi po tayong magtatapos sa isang paalala. Ang tunay na impormasyon ay laging mas mahalaga kaysa sa mabilis na balita na walang katiyakan. Maraming salamat po at sana ay makatulong sa inyong pang-araw-araw na buhay ang ating napag-usapan ngayon. Yeah!